Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamalaking hadlang sa paghuli ninyo ng isda ngayong Enero ay ang sarili ninyong kamay? Hindi. Hindi dahil sa mali ang hawak nyo sa rod o mali ang pagtali nyo ng pain, kundi dahil sa bilis ng pag-ikot ninyo ng reel. Sa video na ito, ipapakita ko kung bakit ang pagiging mabagal, ang pagiging halos tamad sa pag-retrieve, ang siyang magbibigay sa inyo ng pinakamaraming huli sa mga buwan na tulad nito. May isang simpleng dahilan kung bakit iniiwasan ng isda ang mabilis na pain kapag malamig ang tubig at malamang hindi ito ang iniisip ninyo. Kaya ito ang tanong ko. Alamat lang ba ang mabagal na retrieve o may totoong siyensya sa likod nito? I-comment nyo ang sagot ninyo sa baba at tingnan natin kung magbabago ang isip nyo sa dulo ng video na ito. Lahat tayo, lalo na yung mga matagal ng nangingisda, may nakasanayan na. Bilis, aksyon, at agresibong pag-atake. Yan ang turo sa atin, di ba? Ang ideya ay kailangan mong gisingin ng isda, kailangan mong kunin ang atensyon nila. At sa maraming buwan, sa isang taon, tama naman yan. Pero pagpasok ng Enero at lumamig ang tubig, nagbabago ang lahat. Ang isda, bumabagal. Ang metabolismo nila, bumabagsak. At dito na nagkakamali ang 75% sa atin. Dinadala natin ang ating summer habits sa winter fishing. Akala natin, pareho lang ang laro. Ang hindi natin alam, ibang-iba na ang laban. Ang dating epektibong diskarte, ngayon ay lason na sa ating tsansa. Unang-una, kailangan nating intindihin ang isda. Hindi sila tulad natin na may kakayahang i-regulate ang sariling temperatura ng katawan. Sila ay cold-blooded. Ibig sabihin, kung ano ang temperatura ng tubig, ganoon din ang temperatura ng katawan nila. Kapag bumagsak ang temperatura ng tubig sa Enero, bumabagsak din ang temperatura ng katawan nila at kasama na rito ang kanilang metabolismo. Isipin nyo na lang, para silang nasa slow motion. Ang kanilang paghinga, pagtunaw ng pagkain, at lalo na ang kanilang paggalaw ay bumabagal ng husto. Ito ang pundasyon ng lahat. Ang hindi pag-unawa sa simpleng biological fact na ito ang ugat ng maraming kabiguan sa pangingisda tuwing malamig ang panahon. Dahil sa mabagal na metabolismo, ang pinakaimportante sa isda ay ang pagtitipid ng enerhiya. Bawat galaw nila ay kalkulado. Hindi sila basta-basta aaksaya ng lakas para habulin ang isang bagay na hindi siguradong pagkain. Isipin nyo na lang ang isang leon sa savana. Hindi niya hahabulin ang bawat daga na makita niya. Mag-aantay siya ng sigurado at malaking pagkain. Ganoon din ang isda sa malamig na tubig. Nagiging mas mapili sila. Ang kanilang prioridad ay maximum reward for minimum effort. Kaya naman, ang isang pain na mabilis na gumagalaw ay tinitingnan nila hindi bilang pagkain, kundi bilang isang malaking abala at aksaya sa enerhiya na wala sila. Ngayon, ilagay natin ang ating sarili sa pananaw ng isda. Nakatambay ka lang sa ilalim, nagtitipid ng lakas. Biglang may dumaan na pain na sobrang bilis. Ano ang iisipin mo? Una, mukha itong hindi natural. Bihira kang makakita ng isang maliit na isda o hipon na humaharurot sa gitna ng malamig na tubig. Pangalawa, para mahabol mo ito, kailangan mong gumamit ng napakaraming enerhiya. At pangatlo, sa bilis nito, baka hindi mo pa ito maabutan. Kaya ano ang gagawin ng isda? Hahayaan lang niya itong dumaan. Mas pipiliin niyang mag-antay ng mas madaling target. Ang mabilis mong retrieve ay parang sumisigaw sa isda na, "Huwag mo akong pansinin, masyado akong mabilis para sa'yo." Pag-usapan naman natin ang tinatawag na strike zone. Ito ang lugar o distansya kung saan handang umatake
ang isang isda. Sa mainit na tubig, malawak ang strike zone. Handa ang isda na habulin ng pain kahit mula sa 10 talampakan ng layo. Pero sa malamig na tubig, ang strike zone na yan ay lumiiliit ng husto. Minsan, 1 talampakan na lang or mas maliit pa. Ang isda ay aatake lang kung ang pain ay dumaan mismo sa harap ng bibig niya. Kung masyado kang mabilis mag-reel, ang pain mo ay dadaan sa maliit na strike zone na yon sa loob lang ng 1 segundo. Hindi mo binibigyan ng sapat na oras ang isda para makita ito, pag-isipan at atakihin. Marami ang naniniwala sa reaction strike. Ang ideya ay kapag ginulat mo ang isda gamit ang isang mabilis na pain, mapipilitan itong kumagat dahil sa instinct. Totoo ito, pero sa mainit na tubig kung kailan agresibo sila. Sa Enero, baligtad ang epekto. Ang kanilang instinct ay hindi para umatake, kundi para magtipid ng enerhiya. Ang isang biglaang mabilis na galaw ay mas malamang na maging sanhi ng pagkatakot kaysa sa pag-atake. Imbes na matrigger ang kanilang feeding instinct, ang natatrigger mo ay ang kanilang flight or freeze response. Kaya imbes na habulin ang pain mo, baka mas lalo pa silang magtago or manatiling hindi gumagalaw hanggang sa makalayo ka. Isipin mo ang sitwasyong ito. Nasa tabi ka ng ilog madaling araw ng Enero. Malamig. Nakaupo ka, nagkakape. Biglang may tumakbo sa harap mo at sumigaw, "Tara, karera tayo." Ano ang magiging reaksyon mo? Malamang, iiling ka lang at babalik sa pag-inom ng kape. Pero paano kung may lumapit sa'yo dahan-dahan at inalok ka ng mainit na pandesal? Mas malaki ang tsansa na tatanggapin mo ito. Ganyan-ganyan ang isda. Hindi sila nasa mood para sa karera. Nasa mood sila para sa isang madali at hindi nakakapagod na almusal. Ang iyong mabagal na pain, yun ang kanilang mainit na pandesal. Kaya ano ang solusyon? Ang pinakamalakas mong sandata sa pangingisda sa Enero ay hindi ang pinakamahal mong rod o ang pinakabagong pain. Ito ay isang bagay na libre, ang paghinto o sa English, the pause. Ang kakayahang ihinto ang iyong retrieve ay ang naghihiwalay sa mga veterano at sa mga baguhan. Sa bawat ilang ikot ng iyong reel, huminto ka. Hayaan mong lumubog ang pine. Hayaan mong manatili ito sa isang lugar. Ang mga sandaling iyon ng katahimikan ang pinakanakamamatay. Ito ang nagbibigay sa isda ng pagkakataong pag-aralan ang pain at magdesisyon. Bakit napaka-epektibo ng paghinto? Una, ginagaya nito ang isang nasugatan o naghihingalong isda na siyang pinakamadaling target. Walang predator ang tatanggi sa isang madaling pagkain. Pangalawa, pinapanatili nito ang iyong pain sa loob ng maliit na strike zone ng mas matagal. Imbes na 1 segundo lang, nagiging 5, 10, o 15 segundo. Dinadagdagan mo ang iyong tsansa ng 10 beses. Pangatlo, ito ay pumupukaw sa kuryosidad ng isda. Ano itong bagay na ito na hindi gumagalaw? Lalapit sila para tingnan at kapag nasa malapit na sila, doon na sila aatake. Pag-usapan natin ang aktual na teknik. Subukan nyo ito. Pagkatapos mag-cast, hayaan ninyong lumubog ang pain hanggang sa ilalim. Pagkatapos, dahan-dahan ninyong iangat ang dulo ng inyong rod mula sa 9:00 hanggang sa 11:00. Pagkatapos, ibaba ninyo ulit ang rod habang dahan-dahang kinukuha ang sobrang linya. At pagkatapos, ang pinakaimportante, huminto kayo. Huminto ng 10 segundo, 15 segundo, minsan kahit 30 segundo. Kadalasan, ang kagat ay mararamdaman ninyo habang nakahinto ang pain. Iyon ang tinatawag na dead sticking. Isang malaking pagkakamali rin ay ang paggamit ng maling pain para sa mabagal na teknik. Kung ang gamit mo ay isang crankbait na mabilis lumutang,
o isang spinner na kailangan ng bilis para umikot, hindi ito gagana. Kailangan mo ng mga pain na idinisenyo para sa kabagalan. Mga suspending jerkbaits na nananatili sa isang lalim kapag huminto ka. Mga soft plastics tulad ng sengko na dahan-dahang bumabagsak. Mga jig na pwede mong idrag sa ilalim. Ang pagpili ng tamang pain ay kasing halaga ng pagpili ng tamang bilis. Isipin mo ang isang tipikal na mangingisda. Magkakast siya at sa loob ng 30 segundo, nasa pampang na ulit ang pain niya paulit-ulit. Sa loob ng isang oras, nakakaisang daang cast siya. Ngayon, isipin mo ang isang mangingisda na gumagamit ng mabagal na teknik. Ang isang cast niya ay tumatagal ng 2 hanggang 3 minuto. Sa loob ng isang oras, baka 20 cast lang ang magawa niya. Pero ang pain niya ay nananatili sa strike zone ng mas matagal. Sino sa tingin nyo ang mas may tsansang makahuli? Hindi ito paramihan ng cast. Ito ay paramihan ng oras sa tamang lugar. Ang mental na aspeto nito ang pinakamahirap. Ang pangingisda ng mabagal ay, aminin natin, nakakainip. Labag ito sa ating likas na kagustuhan na laging may ginagawa. Pakiramdam natin, kapag hindi tayo nagre-reel, hindi tayo nangingisda. Kailangan ng disiplina at pasensya para mapanatiling nakahinto ang pain sa loob ng 30 segundo habang walang nangyayari. Pero ito ang hamon. Ang mga mangingisda na kayang kontrolin ang kanilang pagkainip ang siyang nagwawagi sa Enero. Ang laban ay hindi lang sa tubig, kundi sa loob din ng ating isipan. Tandaan, ang kagat ng isda sa malamig na tubig ay iba. Huwag kayong mag-expect ng malakas na haltak na halos mabitiwan nyo ang rod. Kadalasan, ang kagat ay napakasotel. Minsan, parang bigat lang na nadagdag sa linya mo. Minsan, parang may kumalabit lang na napakahina. Minsan, ang linya mo ay bigla na lang gumagalaw patagilid. Kung masyado kang mabilis mag-reel, hindi mo mararamdaman ang mga kagat na ito. Ang pagiging mabagal ay nagbibigay daan sa iyo na maging mas sensitibo sa nangyayari sa dulo ng iyong linya. May isa pang teorya kung bakit gumagana ang kabagalan. Ang isda ay teritorial, kahit sa malamig na panahon. Kapag ang isang pain ay nananatili sa kanilang teritoryo ng napakatagal, naiinis sila. Para itong isang bisita na ayaw umalis sa bahay mo. Kahit hindi sila gutom, aatakihin nila ang pain para lang paalisin ito. Kaya ang matagal na paghinto ay hindi lang nag-aalok ng madaling pagkain, kundi nagsisilbi ring pang-inis na nagtitrigger ng isang teritorial na atake. Ito ay isang atake na hindi mo makukuha sa isang mabilis na retrieve. Subukan niyong mag-obserba ng ibang mangingisda sa Enero. Pansinin niyo ang bilis ng kanilang pag-reel. Marami sa kanila ay gumagamit ng parehong bilis na ginagamit nila noong Mayo. Sila yung mga nagrereklamo na walang isda ngayon or hindi kumakain ang isda. Samantala, ang mangingisda sa isang tabi na halos hindi gumagalaw na parang natutulog na, baka siya pa ang may pinakamaraming huli. Ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa aksyon, ito ay tungkol sa pag-unawa at pag-angkop sa sitwasyon. Ang pagpili ng linya ay importante rin. Mas maganda gumamit ng fluorocarbon line bilang leader dahil ito ay halos invisible sa tubig at mas sensitibo. Dahil napakahina ng kagat, kailangan mo ng lahat ng tulong para maramdaman ito. Ang sobrang kapal na linya ay magiging hadlang. Ang pagiging mabagal ay isang buong sistema. Tamang bilis, tamang pain, tamang linya, at tamang pasensya. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, doon mo makikita ang tunay na resulta. Huwag kayong matakot mag-eksperimento. Kung ang 10 segundong paghinto ay hindi gumagana,
Subukan ng 20 segundo. Kung ang pagdrag sa ilalim ay walang resulta, subukan ng maliliit na pagtalon. Ang susi ay kabagalan, pero may iba't ibang klase ng kabagalan. Walang isang magic formula. Ang bawat lugar at bawat araw ay maaaring mangailangan ng bahagyang pagbabago. Ang mahalaga ay ang prinsipyo, panatilihin ang pain sa strike zone ng mas matagal hanggat maaari. Isang magandang halimbawa ay ang pangingisda gamit ang Wacky Rig Senko. Pagka-cast mo, wala ka ng ibang gagawin kundi panoorin ang iyong linya. Hahayaan mo itong lumubog ng kusa. Ang dahan-dahan at pa-wiggle-wiggle na pagbagsak nito ay hindi kayang tanggihan ng isda. Ang buong retrieve ay maaaring tumagal ng ilang minuto. Ito ang sukdulan ng less is more na pilosopiya sa pangingisda. Mas kaunting ginagawa ng mangingisda, mas maraming aksyon mula sa isda. Ang isa pang dapat tandaan ay ang oras ng araw. Sa Enero, ang pinakamatamlay na isda ay sa umaga kung kailan pinakamalamig ang tubig. Habang tumataas ang araw at bahagyang umiinit ang tubig, kahit 1 degree lang, maaaring maging mas aktibo sila. Kaya kung gusto mong subukan ang medyo mas mabilis na retrieve, gawin ito sa katanghalian. Pero bilang pangkalahatang tuntunin para sa buong araw, simulan sa pinakamabagal na kaya mo. At kung kailangan, bahagyang bilisan. Huwag kailanman magsimula ng mabilis. Sa huli, ang pagbabago ng bilis ng iyong pag-reel ay hindi lang isang simpleng adjustment. Ito ay isang pagbabago sa buong pilosopiya ng pangingisda. Ito ay ang pag-alis sa ideya na kailangan nating pilitin ang isda na kumagat at pagyakap sa ideya na kailangan nating bigyan sila ng isang alok na hindi nila kayang tanggihan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging isang mangangaso na humahabol at pagiging isang strategist na nag-aabang. At sa malamig na tubig ng Enero, ang strategist ang laging nananalo. Kaya sa susunod na lumabas kayo ngayong Enero at pakiramdam nyo ay walang isda sa ilalim, alalahanin nyo ito. Baka hindi ang isda ang may problema. Baka ang problema ay nasa bilis ng pag-ikot ng inyong kamay. Nakita natin na ang matamlay na isda ay hindi tamad. Sila ay nagtitipid lang ng enerhiya. Ayaw nila ng habulan. Gusto nila ng madaling pagkain. Ang plot twist dito ay ito. Ang pangingisda sa Enero ay hindi tungkol sa paghahanap ng agresibong isda. Ito ay tungkol sa pagiging isang pain na hindi kayang tanggihan ng isang matamlay na isda. Ang pagbabago sa mindset na ito mula sa pagiging agresibo patungo sa pagiging matiyaga ang maghihiwalay sa inyo sa 99% ng ibang mangingisda sa tubig. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe. At ito ang tanong ko para sa inyo para magkaroon tayo ng magandang diskusyon. Ano ang pinakamabagal na teknik na sinubukan nyo na at nagkaresulta? Ibahagi ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod.